My name is Moon Chu Hang and Hanok Thailand, Hanok. Hi, Basketball Universe. I'm Shahing. My team is Harima Malaysia. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Sinuwerte ka na punta ka sa Ginebra. Anong feeling na nasa Ginebra ka na lahat nakatingin sa iyo? Sobrang nagpapasalamat sa Diyos. Kasi pag sa Ginebra ka naglaro, para kang naglalaro ng everyday nasa college. Okay. Ganun yung spirit. So, sobrang taas. Lahat. Every game. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Nakilala siya noong 1990s dahil sa mga buzzer-beating shot niya para sa Ginebra San Miguel. Pero naging akyat baba rin ang kanyang career matapos siyang maglaro sa PBA. Kilalanin natin ngayon si Ronald Magtulis. Balikan natin yung naging career mo. Di ba naglaro ka sa Far Eastern University. Bakit parang ang lakas ng team nyo lalo na nung 1997? Ano na kasi yun karamihan, veterano. Oo. Kasi nung 93, na-disband yung FEU. So, pumasok kami, 94, 10 kaming rookies. Wow! Kaya pagdating nung 97, so sabay-sabay na gano'n. Hinog na. Nahinog. Kaya ang lakas nung 97. Actually, 96, malakas na kami. Okay. After may plano ka na ba doon sa FEU na mag-PBA o gusto mo ng ibang trabaho o magnegosyo? Actually, yung PBA noon parang pangarap lang talaga ang gusto ko lang talaga makatapos ng school. Oo. So, pangarap lang kasi parang ang hirap nung panahon namin, ang hirap pumasok sa PBA. Actually, PBL pa lang noon, mahirap na pumasok. O, tsaka kalakasan din ng PBA yun. Mga Lakas. early 90s, no? Tapos 8 lang yung teams. Oo. 8 lang yung teams noon So, nung nadagdagan, medyo okay. Oo. Nagkaroon ng konting pag-asa. Okay. Nung na-draft ka, anong plano mo? Plano mo ba magtagal sa PBA, magpundar o anong plano mo? Actually, hindi ako na-draft. Ako yung isa sa mga, ang tawag nila, yung wala pang drafting dati. Direct hire? Direct hire, correct. Oo, isa ako sa direct hire ng Ginebra. Ang plano ko lang talaga noon, makapagpatayo ng bahay. Okay. Tapos, konting negosyo. Simple lang. Simple lang. Oo. Simple lang. Actually, pagdating ko sa PBA, di ko ini-expect na lahat pala talaga nandun magagaling. Okay. Ang galing dumipensa, ang galing mag-score. No, sakit ng katawan. Ang lakas ng katawan dati. Oo. Palakasan ng katawan talaga nung PBA dati. No, tapos sinuwerte ka na punta ka sa Ginebra. Anong feeling na nasa Ginebra ka na lahat nakatingin sa iyo? Sobrang nagpapasalamat sa Diyos. Kasi pag sa Ginebra ka naglaro, para kang naglalaro ng everyday nasa college. Okay. Ganun yung spirit. So, sobrang taas. Lahat. Every game. Sobrang sarap maglaro sa Ginebra. Okay. Ka ron, no? 2 season ka sa Ginebra. Actually, 3 years. 3 years. So, ano yung mga magagandang naranasan mo sa Ginebra bukod sa suportado kayo ng club? Actually, ang Ginebra nun, kahit saan ka pumunta kilala ka. Tapos minsan, kahit nung rookie ako, hindi pa ako masyado nagagamit. Kilala na ako. Di ba? So, sobrang blessed nung napunta kami sa Ginebra. And then after 4 years, paano ka nawala sa PBA? May mga hindi ka ba kinuha ng mga ibang teams o ayaw mo na? Actually, yung ang naging problema noon, inabot ako nung salary cap na binaba. Oh, Yung okay. 350. Oo. Patapos yung contract ko, Okay. Marami nasaktan na, ang no? daming players na nasaktan. Tapos, Ikaw, si Jeff Carriazo, maraming dami, oo. At saka, nire-renew na ako nung extension. Oo.
Biglang after 1 week, biglang binaba yung 350 na salary cap. Oo. Kaya inabot ako. Okay. So anong naging decision mo nun? Luckily, yung San Miguel nagtayo ng touring team. Okay. Yung SMC All-Stars. Yun, doon ako Oo, napunta. nakasama ako sa Bacolod pa nun eh. First is- time ko magmaskara. Isa ako sa mga pioneer ng SMC All-Star. Ako yung pinakabata doon. Oo nga. Kasi hindi ka pa ganun katanda para maging legend. Totoo, correct. Ako yung taga-takbo nila at taga-depensa. Puro mga may edad na yung mga kasama. Correct. ko. No? Sobrang lahat nung kasama ko doon, lahat superstar. Ako lang hindi. So, ano yung experience na yon? Ang dami mong napuntahan, ang dami mo rin natutunan sa kanila. Totoo. Kaya nga nung kinukuha ko pabalik sa PBA, ayoko nang bumalik. Kasi ang sarap doon sa SMC All-Star. Ang dali ng trabaho. Ang dali ng trabaho. Tapos lahat ng kasama mo, superstar. Lahat sila mababait. Dinudumog ng tao. Dumog ng tao. Kaya nga pag nagpunta kami sa isang lugar, pag nagkasunog, ubos yung bahay. Kasi lahat nandun sa court. Gusto silang panoorin. Tsaka hindi naman kayo naniningil nun. Puro kawang gawa kayo. Wala. Puro charity. Puro charity. Tapos nagki-clinic pa kami a day before. Kaya sobrang saya. Sobrang sarap ng experience. Paano ka napunta ng coaching after that? Actually, pagkatapos ko nasa San Miguel All-Star ako, nagko-coach na ako, kinuha ko ng Antipolo, Okay. Lourdes, Okay. high school, tsaka yung grade school. Tapos medyo maganda yung pinapakita. Kinuha ko ni Coach Mike Oliver sa FPU. Okay. So, yung dati kong teammate. Nag-assistant ka sa kanya. Nag-assistant ako, pati kay Coach Robert Flores sa FPU. Anong mas mahirap i-coach? Grade school, high school, college? College. College, may sungay na. Sungay na. Tsaka sumasagot na talaga. Okay. So paano yun? Pag halimbawa, pasaway yung player, ayaw sumunod, o feeling niya mas manong pa siya sa'yo. Dapat mapagalitan. Dapat. Tsaka, Hindi niyo naman binabangko. may ganun. May pwedeng ganun. No? Kailangan para magtanda siya. Diba? Pero yung coaching ba para sa'yo, ano ba yan? Commitment ba yan o sakit ng ulo? Parehas. Parehas sa commitment. Kasi mag-iinsayo ka ng Monday to Friday. Tapos maglalaro ka ng Saturday, Sunday. So, kailangan talaga committed ka. Tapos, lahat ng gagawin ng players, iisipin mo pa yun. So, lagi ako napupunta sa scouting. Okay. Doon ako napupunta, kaya sakit ng ulo. Pero ngayon, napaka-competitive na ng scouting, di ba? Minsan, high school pa lang, may manager na ngayon. Dati walang ganyan. So, how would you keep up with the other teams? Kung saan ka napupunta pag naghahanap ng player? Actually, pag walang budget, magdi-develop ka na lang. Okay. Gano'n na lang gagawin. Pasensya na lang. Puro pasensya na lang. Pero kasi siyempre, nagtagal ka sa coach. Anong mga kaligayahan mo sa pagpo-coach? Lalong-lalo na pag nakita mo yung player mo nag-succeed. Yun yung pinakamasaya. Pinakamasarap. At saka syempre, pag nag-champion yung team. Tsaka hindi nakikita ng tao yung araw-araw na sinatsaga mo na unti-unti nagde-develop yung player. Correct. Totoo. Tsaka yung patience, yun yung ano dun eh. Kasi pagka lagi mo nang pinagalitan yung player, hindi na siya mag-i-improve. So dapat timpla talaga eh. Titimplahin mo. Meron ka bang na-encuentrong player na mahal niya ang basketball pero siya hindi mahal ng basketball? Marami. So paano yun? Ano sinasabi mo sa kanya? Ano sinasabi mo sa mga magulang pag mukhang hindi ubra talaga sa basketball? Tapusin niya yung pag-aaral niya. Okay. Panigurado na lang. Panigurado na yun. Oo. Sigurado na yun. Tapos, swertihan na lang siguro kung... Kasi minsan may mga late bloomer. Sa bagay, May mga late bloomer. So, pero ang late nung chance nun. Late bloomer, maliit yung chance. Siguro sa 100, 5. Ganun lang. Pero kung nakatapos sila, at least. At saka ang basketball naman, hindi naman natatapos pagka mag-PBA ka. Hindi naman eh. Kahit yung iba nga, college lang yung
narating pero maganda yung buhay nila kasi maganda yung connection. Eh, ikaw, parang, bakit hindi mo mabitawan yung basketball? Simula bata kasi, yan na talaga yung love ko basketball So, ngayon nga, as a public servant tayo. Oo nga, Pero, kagawad ka nga pala sa kagawad Pasig. ako ngayon. Oo. Pero, Ibang sakit ng ulo yun. mas masakit ang ulo. Bakit mo napasok yung politika? Actually, nung pagkatapos ko sa PBA, Oo. kulang ng isang kagawad yung kapitan sa amin. Gusto nila akong patakbuhin. Sabi ko, ayoko. Kasi masakit sa ulo yan. Masaya pa ako nagbabasketball. Ligang labas pa ako Oo. Hindi, kahit minsan ka na lang pumunta. Okay. After nun, sarap pala makatulong, no? So, naging love ko na rin siya. Bandang huli. Okay. And now, nagko-coach ka naman ng mga medyo overripe na players. Oo. Paano naman nangyari yun? Nasa San Sebastian kami noon kay Coach Arvin tsaka MPBL. Nakilala namin. Naglaro yung mga batch ko sa San Beda. Oh, okay. So, kailangan nila ng coach. Kasi karamihan ngayon yung liga ng mga 40 up, bawal yung pro Oo. Bawal yung pro. So, ginawa na lang nila akong coach. Okay. So, doon nag-start hanggang sa ngayon, magti 3 years na kami. Actually, marami na rin championship. Okay naman. Okay. For you, at the end of the day, no, pag halimbawa, pagtapos na lahat, mag-retire ka man or whatever, anong gusto mong isipin ng tao tungkol kay Ronald Mactulis? Isipin ng tao na simple lang, na mahal yung basketball Oo. at saka yung mga taga-barangay namin. Right. Sige, maraming salamat, Ronald, at napadpad ka rito sa amin. Kaya nga, sobrang thank you din, no, Boss Bill. Oo. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Muli, sundan kami twice a week sa YouTube, Facebook at iba pang mga social media platforms. Nais naming pasalamatan ang Smart Sports. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.